Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusubikap dahil gustong mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin, sisimulan na natin ang mga paghahanda para sa bagong taon. Kaya nakikita niyo naman yung title, ang unang hakbang sa paghahanda sa bagong taon at paano natin tatanggalin ang mga negatibong enerhiya. Dahil sa sinabi natin na dapat hindi tayo maniwala sa malas or let's avoid using the word malas, yun ang gagamitin natin. Pampalit natin dyan is yung negatibong enerhiya. Paano natin ito tatanggalin at saan tayo dapat magsimula. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa channel na ito. Ilang tulog na lang at sasalubungin na natin ang 2024. Kaya naman, ating paghandaan at gawin ang mga nararapat para tanggalin ang mga malas sa ating bahay at lalong-lalo na sa ating buhay. Una ay ang tinatawag nating pagdideclutter at paglilinis ng tahanan natin. Kaya, sinimulan ko ng mas maaga para magawa niyo ito ng paraan ng mas maaga. Alisin, tanggalin at ilabas ang mga hindi na ginagamit at wala nang silbing mga kagamitan. Sunod ay ang mga damit na hindi mo na gusto at yung hindi mo na sinusuot. Itapon na rin ang mga sirang underwear, yung mga bacon at butas-butas na. Itapon ang mga basag at mga sirang kagamitan. Magsimula tayo sa sala natin, sa living room natin, kung saan unang pumapasok ang tao. Tingnan natin kung ano yung mga sira at basag na mga gamit. Vase ba yan? Mga pang-decoration ba yan? Wall frame ba yan? Wall clock ba yan? Jar ba yan? At kung ano pang pampaganda dyan sa sala natin, tanggalin na yan. Kahit konting crack na yan ay nagdadala or nag-i-invite ng negatibong enerhiya. Dumiretso ka sa kusina, tingnan mo yung mga plato natin, yung mga baso natin, yung mga kagamitan natin, kahit yung pangsandok at kutsilyo na tinatalian pa natin ng kung ano-anong rubber band para hindi lang maghiwa-hiwalay, i-give up nyo na yan. Itapo na yan dahil hindi nyo nalalaman na dyan nakadikit ang negatibong enerhiya. Kung mapapantayan ninyo at kung napapansin ninyo na kahit anong pagsusumikap at kahit gaano kalaking pera ang pumapasok, ang dali-daling maubos. Ito ay sa kadahilanan na pinananatili natin sa loob ng tahanan natin yung mga basag, yung mga sirang gamit na nagdadala sa atin ng negatibong enerhiya. At siya ring dahilan kung bakit parang ang hirap makapag-ipon, ang hirap makapag-invest dahil sa pagpasok ng pera ay lumalabas agad. Ang mga luma at hindi na ginagamit o mga expire na ng mga IDs, mga debit or credit cards, pati na rin mga lumang bills at mga lumang resibo, itapon na natin yan. Ilabas sa loob ng mga tahanan natin ang mga matatamlay at mga unhealthy o di kaya yung mga patay na halaman. Isa rin tong dahilan kung bakit may mga nagkakasakit sa loob ng tahanan natin. Kasama ang mga lumang magazines at newspapers, itapon na natin o ipamigay o ibenta na natin. Ang mga sira at hindi na ginagamit nating mga sandal, mga tsinelas at sapatos, kung maaari itapon natin ito. Hindi maganda rin na ipamigay ito dahil ito ay nagdadala ng malas patungo sa ibang tao. Ang mga lumang kagamitan na magpapaalala ng hindi magandang nakaraan, kailangan natin tong itapon, kailangan na natin tong tanggalin sa tahanan natin. Kung meron kang mga anak o mga bata sa bahay, mas mainam na itapon ang mga sirang laruan o mga gamit ng mga bata na hindi na ginagamit dahil ito'y sira na. Kailangan natin itong ilabas na sa tahanan natin, itapon na ito. Dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuusad sa buhay natin. Alam niyo ba ang mga magagandang maidudulot sa pag-declutter at paglilinis bago salubungin ang bagong taon? Isa ito sa paghahanda na kailangan nating unahin.
Unang-una na makikita ninyo or unang-una na mapapansin ninyo ay mas magiging maganda ang estado ng kalusugan ng lahat ng taong nakatira sa loob ng tahanan na yan. Pangalawa, uusbong ang pagiging malikhain o creativity na makakatulong para maging masigla ang tahanan at mga taong nakatira dito. Magiging maayos din at banayad ang relasyon ng mga tao, mga kamag-anak na nakatira at pupunta at bibisita sa inyo. At mas magiging malawak ang pag-unawa ng bawat isa sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Ito'y sa kadahilanan na we decluttered and we clean our house. At mas lalong mapapaganda ang mood ng bawat isa sa loob ng tahanan. At higit sa lahat, magiging sagana ang pagpasok ng chi energy. Ito yung positive good energy na magdadala ng kasaganahan pagdating sa karera, pagdating sa pera, sa hanap buhay, sa negosyo, in general, pagdating sa kayamanan. Ito naman po ang inyong pwedeng maging gabay para i-let go ang mga bagay na dapat nyo nang itapon o ipamigay. Ito yung mga katanungan na pwede nyong tanungin sa sarili ninyo kung nagdadalawang isip kayo na i-give up ang mga bagay na yan. Una, itanong nyo po sa sarili ninyo, bakit kailangan ko ba itong isalba? Kailangan ko pa ba talaga ito? At magagamit ko pa ba talaga ito? At kailan ko pa ito gagamitin, di ba? At meron pa ba itong silbi sa susunod na 5 taon? Dahil kung wala na, i-give up mo na yan. At ano ba ang mararamdaman ko kung itatapon ko ito o ipamimigay ko ito sa iba? So ito yung magiging katanungan mo habang nagdi-declutter ka. Kung nagdadalawang isip ka na itapon o ipamigay ang bagay na yan. At ito naman po yung mga pwede mong gawin sa mga lumang gamit na pwede pang magamit, yung hindi pa sira, na ilalabas ninyo, i-give up ninyo sa pagdi-declutter ninyo. Unang-una, pwede natin itong ma-donate. Kung kagamitan ito sa kusina, kagamitan sa sala o mga damit, or personal na gamit, pwede natin itong i-donate. Mas makakatulong pa tayo sa iba. Yung hindi naman talaga magagamit na, ay itapon na. At pwede rin tayo mag-garage sale. Yung pwede pa nating maibenta yung mga second-hand na bagay na ilalabas na natin, i-give up na natin. Tandaan na kahit anong mga pampaswerte ang bilhin natin at kahit anong pagsisikap, kung ang pundasyon natin ay hindi maayos, wala pa rin mangyayari minsan. Hindi pampaswerte ang kailangan natin. Ang kailangan pala natin ay alisin ang balakid at mga humahatak ng bad energy. Yung hindi naniniwala sa feng shui, okay lang po. I respect you. Pero kahit siguro hindi kayo naniniwala sa feng shui, ay naniniwala naman siguro kayo sa good and bad energy. At mas lalong naniniwala siguro kayo sa halaga ng house cleansing at pagsasaayos ng mga bahay at tirahan natin. As you cleanse, tingnan ninyo ang mababago sa tahanan at sa buhay ninyo. And as we clean our physical house, we also place order to our mind at sa puso din natin. Kailangan nating i-practice ang pag-detach sa mga material na bagay para mas lumuwag ang buhay natin. And you will still be able to do the same more every year. At maraming blessings po ang darating sa inyo. At yun ang unang hakbang sa paghahanda sa bagong taon para tanggalin natin ang negatibong enerhiya sa ating mga tahanan. Ang tahanan natin, ang pundasyon natin. Abangan ang iba pang feng shui guide sa mga susunod nating vlog. At paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng swerte. Hindi lamang swerte, ng maraming blessings. At higit sa lahat, para maging mas matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, paniniwala at pagsubaybay, lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita po tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito. At please subscribe to my new YouTube channel, Franz Byron PH. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always.